Go live. Hello po. Huwag niyong pansinin yung mukha ko kasi nakapahid na naman ako ng Dr. Alvin. Isa yan sa sikreto ko kung bakit maganda yung aking cuties. Okay. Nagkaroon ng mga proposals o siguro ano ba tawag doon? Sagot. Yan. Kasi nakita na nga ng legal team ng Duterte yung mga ebidensya. Syempre, kung ikaw yung abogado, hahanap ka ng legality, hindi ba? Gaano katotoo yung mga ebidensya ng mga nagdidemanda at gaano naman din katotoo na talagang lilitaw sila. At gaano rin katotoo yung legality ng dokumento at gaano katotoo na sila nga ay talagang mga witness na buhay pa. Kasi ang kaso ay extrajudicial killings. Ito yung sagot ni Atty. Conti doon sa hinihiling ng mga legal team. Legal team ng Duterte. Pakinggan natin, ha? Kasama na po natin si Atty. Cristina Conti. Good morning po, Attorney. Ay, medyo lang tayo, may problema. Attorney? Yes, good morning. Hello. Nasa Pilipinas na po ba kayo, Attorney? Yes, nasa Pilipinas na. Ayan. Diretso po tayo agad dito sa issue, no? Kung saan ang kampo nga po ng mga Duterte ay ang gusto po nilang mangyari, mungkahin nila, limitahan sa national ID or pasaporte lang ang tatanggapin na valid IDs ng pre-trial chamber para po sa verification ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Hindi makatao. Parang wala namang... Grabe. Nanghihingi lang ng valid ID, hindi na makatao. Hi, Rosel Bilat, pakinggan mo to, ha? Pucha, nanghihingi lang ng legal ID, hindi na makatao, yung mga lawyers ng Duterte. Sobra ka naman, Atty. Conti. O, ayan pa. So itong sina Attorney Kaufman at kumbaga lutang dun sa sitwasyon sa Pilipinas. Grabe! Lutang pa! Ano, adik? Parang hindi niya nga kilala kung sino yung mga mag-a-apply na biktima. Tandaan natin na sa loob ng Pilipinas, kilala natin na ang mga biktima yung mahihirap. Sabi nga namin, hindi naman to naging war on drugs, kundi massacre of the poor. At ang passport, Itong abogado na to, sobrang manlait. Bakit? Dahil sila ay mahirap? Lalait-laitin mong ganyan? Ano ka ba? Abogado ka ba ng mga victims? O abogado ka ng somebody? Rosel, manood ka. totoo lang, para lang sa mayaman yan eh. Kasi kailangan mo ng passport para makalipad. Pucha. Oh, narinig nyo? Pangmayaman lang daw ang passport. Hindi ko magets. Kasi ang alam ko, kung ikaw gusto mong mag-apply ng trabaho sa abroad, hindi kailangan ikaw ay mayaman para magkaroon ka ng passport. Kaya ka nga nag-a-apply abroad para magkapera dahil handa kang mamasukang katulong para lang magkamalang pera. Ibig mo sabihin wala kang karapatang magkaroon ng passport? Hey, mga victims ng EJK, ito ba yung abogado nyo? Sobrang manlait. O ito pa. Ng ibang bansa. Ang karamihan sa mga naging biktima, walang ganyan. Ang sinasabi namin ay practicality din. Ilan lang ba ang merong national ID at naudlot pa nga. Hanggang ngayon nga ay hindi pa tuloy-tuloy yung pagpaproseso nito. Nagbibigay naman ng national ID. Edi i-process nyo. Yung bilisan? Ano nga tawag doon, Rosel Bilar? Yung bibilisan yung processing para makahabol sa hearing. Para yung mga witnesses ng extrajudicial killings na pinagpapatay daw ni Tatay Digong, magkaroon ng ID para makaharap sa husgado. Hindi ba? Even me, kung ako yung kalaban, bakit ako papayag na wala kang ID? Ako nga ID ko lang sapat nang malamang kung sino ako dito sa Amerika, yung ID. Di ba Rosel Bilar? I-type lang yung Rosel Bilar, makikita na sino si Rosel Bilar. O di ba? Pagka national ID yan, makikita ng lahat kung sino yung victims.
Victims, killings. Biktima ng killings. Tama ba ako? Biktima ng killings. Buhay pa ba? Di ba ganun lang yan eh? Hindi ako namimiloso po. Nagpapakatotoo lang ako. O, teka, balikan natin. Sinabisak dito. Kaya doon kami sa naunang listahan na binigay ng Victims Participation and Reparation Section. Doon po ba anong requirement noong una? Ano talaga for pre-trial chamber, ano lang ang requirement para para makalahok po sila? Ang requirements ay aaprubahan nga correct ng pre-trial chamber at ang una nilang i-approve ay yung form. So nauna na meron na isubmit daw na household application form na ginamit nila sa dating mga kaso ng CONI tapos parang sa Ongwen. Ang household application form ay Stop natin ha. Application form. Nag-apply kayo. Di ba? Yun ding mga Dutertes, ini-apply yung mga abogado doon sa ICC. Kailangan talaga ini-apply yan. Sino yung abogado mo, sino ganito, tapos ipipresent mo nga yung mga testigo mo. Pwede ba naman, kung ako yung kalaban, papayag ba naman ako na hindi ko alam kung sino ka, na kung minsan, ang kailangan lang para maipakilala mo talaga kung sino ka sa pamamagitan ng ID. Dito, kahit pag may passport ka dito sa Amerika, magre-renew ka ng ID, hahanapin pa rin. Hindi, pag may passport ka, pagpaso ang passport, halimbawa, paso ang passport mo, mag-a-apply ka para sa renewal ng passport, hinahanapan doon ID. Kahit may passport ka na. Tama ba ako, Rosel Bilar? Gagir na. Bunga. O, teka, tuloy natin. Kakatuwa itong attorney na to. pwedeng i-fill up ng buong bahay imbis ng paisa-isa. Pangalawa, magsasubmit kasi ng ID. At dito na nga nagkakatalo-talo kung anong klaseng ID yung isasubmit. And then pangatlo, kung may supporting documents or iba pang mga dokumento na dapat ibigay, nakasaad naman ito. Naasahan namin aprubahan to sa loob ng siguro April para makasimula na yung application by May. So, kung sakali at Yung pala sa requirements, may ID. Merong mga dokumento, may mga kung ano-ano. Ano reklamo mo? Grabe, Attorney Conti, kung hindi itong mga IDs na to ipepresenta syempre ng mga pamilya po no, ng biktima, anong ID po available ang po pwede kaya nilang maipresenta? At kung sakali man napayagan ito ng pre-trial chamber, may ugnayan na po ba kayo dito sa Philippine government kung posibleng mabigyan halimbawa ng pasaporte at national ID agad itong pamilya ng mga biktima? Naku, alam nyo, una sa lahat, hindi kami dun sa gagawa ka pa ng extra effort. Ang sabi namin, dapat ma-mirror kung ano ba yung sitwasyon sa ngayon. Hello, Attorney Conti. Doon ka muna sa basic. Ano yung basics? Basics. Ano yung basic requirements? Doon pala ang S requirements. Ano yung basic requirements? Ayan ka na dadalhin, tama nga naman sila, di ba? Ihaharap nyo sa korte yung testigo. So, kailangan niya ng pasaporte. Di, papaliparin nyo doon. Do you think papayag ang Duterte legal team na yung mga testigo hindi dadalhin doon? Samantalang ang bilis dinala ng Philippine government sa pamamagitan ng ambassador na envoy, ano ba yun? Ipinosisyon, proxy, ni PBBM at saka ni First Lady, na siya yung magdadala doon kay Yun nga kailangan ng passport at saka ng visa. Kaya siya napunta doon. Sa halip na ang magdadala doon, yung mga sundalo, di ba? Attorney Conti, follow the rules. Hindi pwede na hindi ka susunod. Ano yung mga basic requirements. Pakinggan pa natin. Kakatuwa itong abogado na to. Ang galing-galing ng legal team ni Duterte. Yung palang yun umaalma na sila. Ang hinahanap pa lang, legal ID. Ang hinahanap pa lang,
Kung walang legal ID, passport. Ngumangawa na kayo. Di ba? Sige, na natin. Asan ka ba? Ayan, ito. Teka. Tuwing. Kailangan kilalanin niya ng korte at tiwala kami dahil sila ay victim-friendly court na pakikinggan nila kami. Ang sabi namin, ano bang ID na kami umita na hawak ng tao? Yung parang maximum na o yung karamihan, UMID. Kasi kasi nandiyan yung SSS, nandiyan yung PhilHealth. Pwede din yung paisa-isang ID ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Pwede din barangay ID. Pwede din local government ID. Teka. Sandali! Ikaw naman ang totoo niyan, yun ang abogado Yung abogado ni Tatay Digong, meron sanang Pilipino. Pero ano yung hinanap sa kanilang requirement? Dapat alam yung batas ng ICC. At dapat alam ano yung patakaran na gusto ng ICC. Dadating tayo dyan. Ikaw, ID pa lang, umangawa ka na. Mahagulgul ka na. Nag-eskwela kasi pwedeng itrato yung mga anak na biktima or indirect victim ng pagkamatay ng kanilang mga magulang, pwedeng school ID. Marami pang ibang ID na kumbaga hawak na natin. At sabi nga namin, Wait. School ID. School ID is not a legal ID. It can be legal only for the purpose ng schooling. Ako, may school ako dati. Ino-honor yung school ID pagkatungkol sa pag-deposit ng bata sa, halimbawa, yung kailangan ng bata ng pagkakakilanlan, kung ano siya talaga. Pero pagdating dyan sa mga ganyan-ganyan at adults na yung mga involved, hindi na school ID. At saka, paano siya magkakaroon ng school ID? Nung time na namatay siya, sabi nyo nga, 2011 hanggang 2022, ang tagal nun. Paano nyo ngayon na itago yung mga ID na yun? Ang sinasabi na dyan, natin ito. Attorney Conti, yung ID na sinasabi, kung yung biktima o yung witness na sinasabi mo, buhay pa. Kung yung victim ng extrajudicial killing ay buhay pa, pwede siyang kumuha ng national ID. Pwede rin siyang kumuha ng passport. Naipakulong nyo nga ng 11 hours si Tatay Digong doon sa ICC sa Netherlands. Napakasimple niyang hinihiling nila. Sabihin mo doon sa nagpakulong kay Tatay Digong, yung government ng Philippines, mag-issue sila ng passport ng mabilis. Tapos mag-issue sila ng national ID. Ganun lang kadali. Diba? Nagpakulong nga kayo ng former president Kayo naman Siya nga lang. Rosel, andyan ka pa ba? Asa na? Birth certificate dapat ay acceptable na. Kaya lang, medyo sa Pilipinas, ang hirap kasi, para makakuha ng ID. Teka, magkukomento ako ng birth certificate. Pwede yun. Pero hindi naman ID yung birth certificate, Attorney Conti. Conti lang ba talaga yung Hindi ID ang birth certificate. Ano ka pa? Pinapatunayan lamang ng birth certificate na kung ilang taon ka na talaga, para makakuha ka ng national ID, dadalhin mo yung birth certificate mo. Kung buhay pa yung witness mo o yung victim ni Tatay Digong. Ngayon, kung patay naman na yung victim, kuha ka death certificate para malaman talaga kung kailan namatay at ano ikinamatay, ano ka ba. O doon muna tayo sa ID. Nakakatuwa naman tong abogado na to. Hindi, kailangan mo ng 2 valid IDs. Para makakuha ng 2 valid IDs, kailangan mo ng ganito. Kailangan mo ng pera. Pero tingin namin, kung may alternatives, kumbaga may listahan ng mga pwedeng ibigay bukod sa national ID tsaka passport. Actually, hindi naman kami kontra na pwedeng mag-submit ng passport at national ID. Doon kami kontra sa yun lang. Kaya yung alternatives nakapila na. Hey!
Ikaw naman. Ang dali-dali ng problema mo. Ang maganda pa kasi dyan, attorney. Alam mo ba, attorney, na mismo sa hearing ni Senator Amy Marcos dun sa Senado noong April 9, sinabi niya na halos lahat ng dokumento na isinabmit ninyo, ikaw bilang abogado ng mga biktima ng EJK, lahat ng isinabmit nyo ay galing sa NBI, galing sa Congress, sa House of the Representative, yung mga kung sa Kongreso, galing sa Senado, galing sa ganito, galing sa pulis, galing sa presinto, galing saan. Ibig sabihin, attorney, lahat ng dokumentong isinabmit nyo doon sa ICC, puro galing gobyerno. Magpapatotoo na lang yung mga biktima ninyo kung gaano katotoo yung nakalagay doon sa dokumento. Kaya lang, paano mapapatotohanan yun ng mga biktima ng extrajudicial killings kung wala silang ID? O hindi ba? Sasabihin, Rosel Villar. Ikaw ba si Rosel Villar? Opo. Sasampalin ko si Rosel. Opo. Oh. Can I have your ID? Paano sasabihin nung na, si ID mo, Rosel Villar. Ang dala ko lang po ay school ID. It's not a valid ID. Kasi yung ID mo na yan, nung college ka pa, how old are you now? 30? Yung ID mo, estudyante ka ng high school. Okay. Kuha ka ng national ID. Ito naman to. Si attorney. Ano natin to? Nakakatuwa itong attorney na to. Naman yan. Hanggang pinakaunang dokumento na dapat makuha mo ay birth certificate. Okay. Kaso kinikilala din namin parang may 30 million na Pilipino na walang birth certificate. Agoy! Ang laki ng problema mo, attorney. Ibig sabihin, hindi ipinanganak. Yung pwedeng lumugar dun sa, hindi, kumuha kayo. Sa amin po, course. kung ano ang hawak at ano ang pinakakayang gawin, yun. Total, kailangan din naman talaga Hindi ka sumusunod sa batas. Ikaw pala dapat ang batas ng ID. Kaya lang, para dun sa antaas ng, passport, nako, mahihirapan yan, lalo na yung karamihan sa mga biktima. Oo, additional. Attorney, sabi nga ni Amy Marcos believe din ako dito sa mga victims na to, sa abogado nito. Kami na nasa Senado, hinalal ng tao, hindi kami makakuha ng ganitong dokumento. Itong dokumento na to, para makakuha ka, dapat meron kang sulat galing sa korte na dinesisyonan ng korte na ilabas nyo. Attorney Conte, ilabas nyo yung mga dokumento nang galing mismo sa bibig ni Senator Amy Marcos noong April 9. Saan nyo pinagkukuha lahat yung dokumento na yon na inilabas ninyo? Believe siya sa inyo, Attorney Conte. Ako din. Believe ako sa Attorney Conte na to. O diba? Asa na? Ayan. Burden pa yon kumbaga para dun sa mga victims natin. Pero attorney, gaano kadami po ba yung tina-target natin na maisama bilang testigo dun, among the victims of EJK? Yung patungkol sa testigo, ang may alam na niyan ay ang Office of the Prosecutor. So, sinakaringkan. Labas kami dyan dahil ang aming gagawin ay ang victims participation. Yun yung bahagi ng mga lawyers ng biktima. Bale, tatlo yung maghaharap-harap doon sa korte. Defense, prosecution, at victims. Yung victims lawyer, at dito ang partisipasyon ay, as in participating victims, magbibigay ng views and concerns. Dito, kahit ilan. Noong 2020, hiningan kami ng views and concerns. Umabot sa 1,500 families and 1,000 individuals ang nag-submit. Wow! 1,500 families. Bakit yung nakasampang kaso, 43 lang yung biktima? Ang dami pala. Pongga to. Diba? Sa ICC noon. Target namin na malampasan ito at kumaga kapamagin ng mas marami ng mayorya yung bilang ng mga biktima. Pero syempre kailangan realistic din. So yun yung working target.
Pero may ano naman yan rolling na application ng mga biktima para mag-participate. So pwede ngayon. Hi, Peachy Robles Santos. Thank you for watching. Attorney Conti. Ikaw naman eh. Ako, hindi ako abogado. Caregiver ako. Dati akong humaharap sa court. Lahat sa korte doon sa Palayan City, Nueva Ecija. Kasi may mga nagkaso sa akin, meron din ako mga kinasuhan. Yung witness kailangan iharap mo Kasi, yung victim, pwede yang maging witness. Why not coconut? Pero, ano-ano ba yung dapat igayak na dokumento nung isang witness doon sa criminal case? Criminal case yan Ano nga tignan mo pinagkagastosan ng mga Pilipino ang dating presidente para ipakulong lang doon sa ICC, sa Netherlands. Gano'ng kalala yung problemang nilikha ng dating Pangulo na yan, hindi ba, Attorney Conti? Tapos sasabihin mo na pwede lang yung ganun. It's a no-no. Ako, nung nagreklamo ako, inireklamo ko yung tatay ng mga anak ko, tinanong ako kung kaya kong paupuin doon sa korte yung bunso kong may kapansanan kasi inihahabol ko nga ng sustento. Sabi ko, kakausapin ko yung anak ko, sabi ng anak ko, Mami, kaya ko po ba? Oo, anak, kaya mo. Iiyak ako doon, Mami, umayak ka. Yan na lang hinihingi Kasi anak, pag hindi ka nag-witness doon sa demanda ni Mami para bigyan ka ng sustento ng tatay mo, hindi tayo mananalo. Gumawa ng testimonya yung anak ko. Hindi marunong pumirma, pero ang ginawa ng abogado, tam yan. Diba? Yun, simple. Pero ito, kaso ng dating presidente, ginastosan ng milyon, maipakulong lang sa Netherlands. Ngayon, nabulabog ang bansang Pilipinas. Tapos sasabihin mo, Attorney Conti, dapat maging lenient. Dapat, wag namang ganon na walang puso. Hindi ganon. Ignorance of the law excuses no one. Hindi dahil sa ikaw ay lumpo, hindi ka pwedeng sumunod dun sa hinihingi ng batas. Walang libre dun Walang libre dun. And sa tingin mo ba, Attorney Conti, kainis to. Tingin mo ba, Attorney Conti, papayag ba ang mga Duterte dun sa sinabi mo na 30,000 to 60,000 ang napatay ni Tatay Digong? Kaya lang, 43 lang yung napasok yung pangalan. Di ibig sabihin, 43 lang yung napasok na pangalan, yun lang ang pumasa para makapagsampa ng kaso. Pero ang sabi mo, carry over. Tangay na 30 to 60,000 dun ng 43. Tapos sinabi mo, kay BP Sara, dito live, sabi mo, pumunta ka doon BP Sara sa ICC, magreklamo ka doon kasi tinanggap nila yung 43 na yan at alam nila na 30,000 to 60,000 ang napatay ng tatay mo. Bongga. Diba? Now, ang hinahanap pa lang sa'yo nung Team Duterte lawyers, ID pa lang, umiiyak ka na. Umiiyak ka na. Tuloy natin. Nakakatuwang mag-react. Ini-encourage ko sa'yo. Mag-vlog din kayo. Yung pasyente ko. Sinabi ko sa kanya, kasi hinihintay ko yung news hinihintay ko yung reactions nung lawyer ni Tatay Digong tungkol sa kaso Sabi ko, I got the news now. I got the new update from the ICC. What is it? Diba? Excited din siya. Diba? We're both waiting doon sa magiging kalalabasan. At hinihintay ko lalo yung pag-uwi ni Tatay Digong na hindi siya tatanggapin ni Remulla, sabi ni Atty. Claire Castro. Ang lulo. Kayo malupit
natin. Asa na? Ito pa. Yun, sa confirmation of charges, pwede ding pagkatapos, kapag alam na natin kung ano yung charges, kung anong kaso mismo, pwede din mag-apply sa trial, pwede din mag-apply sa dulo, sa reparation stage, o kapag na-convict na. Iba-iba naman. Ikaw naman tumatalon ka na doon sa ano Kakainis naman tong attorney na to. Attorney, nandun pa lang tayo sa ID na ayaw mong i-produce. Kasi sabi mo, mga mahihirap na tao, hindi kayang magkaroon ng passport. Walang kakayanan. Tumatalong ka na doon sa reparation, pagka nahatulan, wala ka pa doon. Problemahin mo muna yung ID. Ako ganun wag muna tayong pumunta doon sa difficult question. Dito muna tayo sa easy question. Kasi you cannot move forward doon sa difficult questions kung hindi mo maipapasa yung easy questions. Hindi pwedeng talon-talon yan. Para yung stairs, parang hagdan. You can be able to move. Mag-start ka sa step 1, stair number 1, stair number 2, stair number 3. Itong si attorney, gusto niya nandun na siya sa top. Gusto niya nandun na sa verdict. ID nga, hindi mo ma-produce. Kasi poor, hindi ba? Naunahan ko yung mga vloggers na sikat. Wala pang nagbabalita nito. Naman yan, pero tingin namin sa ngayon, dun kami sa lalampasan yung nakaraan na 1,500 families at 1,000 individuals. Pero attorney, pakipaliwanag nga po sa amin kung ano yung magiging scenario ng pagbibigay din ng testimony nitong mapipili pong witness. Yung iba ba sa kanila kailangang dalhin dyan sa ICC sa The Hague para personal na mag-testify, or affidavit lang ba sila, or magpa-participate ba sila via Zoom? Ano po yung mga options? Para maging witness sa ICC, kailangan present ka in Correct! Tumbok! Tumbok! Kaya nga yung sinasabi mo, attorney, na 43 yung witnesses, yung 43 na yun, dadalin mo yun doon. Ngayon, kung yung witnesses mo, kung yung victims mo, sinasabi mo 30 to 60,000, dadalin mo yun doon. Yung victims na yun, para sabihin, 30,000, 60,000 yung victims. Pero how can you be able to bring them there if they were killed already? If they are dead? Diba? Pwede mo siguro sabihin, si Pedro, extrajudicial killing victim to. Pero nabuhay, di hindi patay. Diba? Di hindi extrajudicial killing, yung buhay. Diba? Dapat, buhay pala siya, pinakulong na niya noon pa si Duterte. Tama ba ako? Tapos ito naman si Juan. Si Juan po patay na. Kaya po ang tumitistigo yung nanay niya. Ganon, be specific. Kasi yung court, specific. Dapat, alam mo himayin. Kasi hihimayin ka nila doon. Iikot-ikot nila yung questions hanggang sa ikaw ay matuto ng kumanta ng totoo. Kaya nga naipakulong ko yung kumpare ko Kinalat ng lukarit ako napatunayan hindi. Di ba? Ganito lang talaga ako magsalita, magulo. Asa na? Ito pa. Okay? Pero meron dyan kasing guidelines o kaya pwedeng may proteksyon para sa mga biktima na syempre kailangan ng anonymity. Pagbalik kasi niyan sa Pilipinas or pagbalik sa kung saan man siya nakatira, syempre magkakaroon ng security risks. Kaya pwede silang mag-testify kahit online pero sa itsurahan. No online for the victims. Kasi, paano siyang matatanong directly at paano makikita nung abogado, nung defense, yung reactions, nung witnesses. No.
I can answer that. It's a no-no. Pwede silang magsalita online via Zoom, pero not as a witness. Iba po yung witness, iba po yung victims. Pero yung victims can be a witness, but a witness cannot just maging witness via Zoom. How can you attest the legality, the truthfulness of the declarations ang mga sinasabi nung witness? No, ewan ko kung papayagan. Sana I'm wrong, pero hindi. Kasi sabi ko nun, pwede po bang mag-witness na lang yung anak ko kasi po lumpo, special child, ire-record natin, magla-live. Ay nako, Mrs. Ordoña, ang pinaglalaban mo yung anak mo, di ba? Patunayan mo na dapat siya dito. Patunayan mo na special child siya. O see? Hindi killings yun, ha? No. No. Tsaka itong Tony na to. Kakabuisit. Yeah? Na ginawa ni Duterte. Yung naka-video, pero nasa kabilang building lang. O kaya Siya nga ka pala eh. Si Duterte lalabas yan pag-araw na ng hearing. Kaya lang siya nakaganon kasi nga hindi nga makagulapay. Nung unang hearing ni Tatay Digong, hindi nyo siya pinainom ng gamot. Hanggang ngayon nga hindi pinapainom ng gamot eh. Ang binibigay nila yung alternatives na sinasabi nila. Kasi that's the rule. See? Even the medicines, hindi tinanggap ang medicines from the Philippines. See? Ang tinatanggap lang na medicines for Tatay Digong doon sa ICC sa kulungan, medicines na binibigay ng mga doktor doon sa kulungan. How much more yung mga witnesses? Nakakarinig itong nagagalit ako. Sorry, Pichi. Sorry, Rosel. Kainis. nasa kabilang kwarto. At pwedeng pixelated yung mukha. Kasi sabi nga, sufisyente para sa depensa na malaman yung sirkumstansya kung paano namatay, anong nangyari, kesa sa yung pangalan. Yun naman yung importante para sa defense, para matalino mong harapin yung argumento. Teka nga Inatay muna, mo ba? ito naman eh. Ayan ka na naman eh. Isa sa i-require dyan, produce the death certificate kung patay na yung victim. Ito naman, ako hindi ako abogado pero alam kitang sagutin, attorney ka. Tapos, doon sa death certificate, attorney, makikita mo cause of death, time of death, ilan yung pumatay, paanong namatay, cause of death na nga pala yun, anong oras namatay, time of death, saan namatay. Attorney na to. Sige. O hindi, sa ganitong paraan. Yung ilang biktima na mapipili at malamang inaalagaan na ng ICC. Hey, hello! Anong ilang biktima na mapipili? Ano ba naman to? Ibig mo sabihin, attorney, multiple choice? Yung pagpe-present ng victims? Oh my God. Ano ka ba? Niloloko mo ba kami? Multiple choice, pipiliin yung mga biktima na magwi-witness. Kung ang biktima ay 10, ang witness na pwede mong gawin 20, 50. Kasi iba yung witness sa victim. Pero the victims can be a witness too. Pero yung witness cannot be a victim. O baka nga sila rin yung victim. So, ano ka ba? Pagka si Attorney Libayan ang nakaharap mo, mas malala. Harap doon, dadalhin ng ICC sa kanilang expense, ha? Hindi yun sariling expense o hindi sariling gastos. O kaya gastos. Hey, eto ganito yan. Yung pong mga nagdidemanda sa ICC, binibigyan nila ng, may mga sponsorship kasi ang ICC. Mayroong mga mayayamang bansa na members nila nagdo-donate. Kaya po yung mga nagdidemanda sa ICC, nagkakaroon pa ng pera. Kaya itong abogado na ito, yung sinasabi niya na via Zoom, if you wanted to have money, go there.
Libre naman yung pagpunta doon, di ba, Attorney Conti? Libre nga yung pagpunta ni Tatay Digong doon at saka yung ambassador eh. Yung ambassador na naghatid kay Tatay Digong doon, stayed there for another 2 days. Tapos, sumakay siya uli doon sa eroplano. Ibinalik lang siya sa Philippines. Hindi na siya hinanapan ng visa o ng passport kasi direct flight. So, ano yung relevance na kailangan ng passport or visa? You have the jet plane. All my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. Oh, di ba? Attorney na to. Luloko mo kami. Diba? Pakinggan ulit natin. All the dawn is breaking. sa gobyerno at kumbaga bahala ang ICC prosecutor sa kanila. Eto pa. Kasi nabanggit ko may budget sila. Yung part naman ni Tatay Digong, yung team ni Tatay Digong, kailangan mag-apply din sa ICC na hindi capable si Tatay Digong na magbayad. Kaya yung gastusin tungkol do sa 5 magagaling na lawyers, meron siyang budget na 50,000 euros per month. Diba? Kaya kung ma-approvean yun, yung gagastusin na lang na iba nila BP Sara, additional na lang. Yan. Kaya ito, hindi problema yung mahihirap para makakuha ng passport o ng national ID. Kayang-kaya yan nung nagpakulong kay Tatay Digong. Ikaw naman eh. Pakinggan natin. Ang haba, ilang oras na ba ako nagbablog? Nakakatuwa eh. Nag-i-enjoy ako, promise. Linaw ko din na hiwalay or iba ang partisipasyon ng witness na biktima sa tinatawag ko na participating victim. Yung participating victim, hindi po kailangang pumunta doon. Dahil No. Yung victim, they need to see the victim. Ito po yung biktima. Yun yung na-rape eh. Hindi siya yung testigo sa sarili niya, ayaw niya eh. Pero kailangan yung na-rape. Kahit halos mabaliw-baliw na siya doon sa natikman niyang rape. Kailangan niya lumitaw sa korte. Ano ka ba, attorney? Paano mo patutunayang matibay yung kaso mo kung hindi mo ipapakita yung mga nangyari talagang totoo? Ano ka ba? Pwede ba yun? Baka nga pwede, no? Baka ako mali. Naglalak yung cellphone ko eh. sa participating victims ay interest nila, pananaw, kuro-kuro, hindi yung testimonya. Yung interest nila ang ifo-forward naming mga abogado ng mga biktima at hindi required na pumunta doon yung mga magsasalita. Hello, teka mo. Yung mga ipo-forward niyong dokumento na notaryado sa Philippines, hihingan niya ng mga book number, ganito, ganyan, hihingan niya ng proof. Pagkatapos, pagdating doon, titignan niyan kung gaano katotoo. Ngayon, attorney, I beg to disagree do sa sinasabi mo na okay na yung mga ganon. Hindi totoo yan. Ikaw, ha? Don't me. Wag ako. Kasi, nagdemanda na ako. Ilang beses ko bang dinimanda yung tatay ng mga anak ko na lagi ako natatalo. Pero nung ibang abogado na kinuha ko taga Maynila na nanalo na ako. O, di ba? Ako ang ipinaglalaban ko yung anak ko na. Totoo na. Ayoko ng pichi. Ayoko nang pakinggan si Atty. Rosel. Ayoko na. Kasi, pumupunta na tayo doon sa mga parang hindi ako naniniwala. Kasi, humaharap ako sa korte. Nagdemanda ako. Yun nga eh.
totoong-totoo na yung kaso ko. Nung kinasuhan ko yung kapitbahay kong may tindahan dyan sa kanto. O di ba? Yun, totoong-totoo na yan. Pero hirap na hirap akong patunayan. Hanggang sa merong isang bata na estudyante ako, na binabahay sila, minamayat maya daw sila. Lumipat na kayo, umalis na kayo dyan, lokaret si Jen, bla bla bla, kung ano-ano. Kinausap ko yung nanay, pwede ko bang kunin siya? Ang dami nilang iniharap na kung sino-sino. Isa lang ang iniharap ko. Isang bata. Sige mare, kung gusto niya o yung bata. Anak, ganito lang sasabihin, totoo lang. Opo ma'am Jen, totoo naman po, binabahay-bahay kami. Sinasabi po, lokalit kayo, lumipat na daw po kami kasi mas maganda daw po yan, ganun. O, di ba? Iniupo yung bata. Isang testimonya lang. O, di na ipakulong ko siya. Di ba? Attorney, wag ako. Kung yung iba maniniwala sa iyo, wag yung meron ng experiences sa mga korte. Di ba? Basta, ang ano dyan, pwede mong, hindi, alam naman na yan ng Philippine government. Kasi ang Philippine government ang nagpakulong kay Tatay Digong. Lahat ng dokumento sabi ni Senator Amy Marcos, lahat ng dokumento ang nagpapatuloy na talagang ganun si Duterte Philippine government Gaano karami yun? NBI, ano pa ba yung nabi? PN, yung mga sa mga pulis, sa mga presinto, sa mga kung ano-ano pati yung hearing sa Congress, pati yung hearing sa Senado nga, meron merong mga ano, tapos sabi nga ni, ulitin ko ulit sinabi ni Senator Amy Marcos, kami, mga senador na, nahihirapang kunin yung mga dokumento na yan, saan nyo pinagkukuha yan, at sino ang connection nyo sa loob, dibo. So, yun lang po. Ilang minuto na ba ako? Ilang oras na ba? Diba? Ayoko na siyang pakinggan. She's telling different things. I don't agree. Hindi ako matalino. Lagi ko sinasabi yan. Kaya ako napunta dito sa lugar na to, sa ganitong mentalidad. Bakit ako naging matapang na? Kumakagat na ako. Pero sa harapan, duwag ako. Baka sasaktan mo ako, bubugbugin mo ako, ayoko nga. Diba? Hindi, biro lang yun. Pero ang totoo, nahuhubog yung personalidad ng isang tao. Natututong lumaban yung taong inaapi. Natututong bumangon yung taong isinusubsob mo, subsob na. Katakutan mo, yung taong maliit na minamaliit mo. Kasi, pag nakabuelo yung maliit, sigurado, mapupuwing ka kahit hindi ka niya inaano. Paano yun? Magsasalita lang siya ng totoo. Sige po. Ito si caregiver Nana. Pichi, thank you for listening. Rosel Villar, thank you for listening din. Doon sa iba na hindi ko nakikita yung kung ilan kasi nanonood, salamat po. It's a promise, hindi kaliwa. It's a promise na whatever knowledge, whatever updates, whatever balita, chismis, chismosa na ako ngayon, isi-share ko sa inyo. Kasi naniniwala ako. Ang Kalosa, meron pangatlo. Naniniwala ako, sharing is loving. Kung loving ka, marunong kang mag-share. At kung talagang mabuti kang tao, pinakamagandang ginagawa, maging humble. Tapos, pagka nakagawa ng mistakes, sorry agad. Tapos, bangon. Mag-start uli ng tamang gawain. God bless ating lahat. Thank you for watching, listening, joining. Ito si Caregiver Nana ng Illinois, USA. God bless. Loves kita.